Wala ka bang air fry? Bawal ba mag-ihaw? Tara, mag-ihaw tayo sa kawali. Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne. Chicken inihaw sa kawali nga pala ang lulutuin ko. Ituturo ko sa inyo kung paano ko iihawin to sa kawali. Bale, yung manok pala natin ay minarinate ko na ng 24 hours. Eto nga pala yung mga ingredient na ginamit ko. Oo nga pala, mga Japanese product din nga pala yung mga ginamit ko. Kung nasa ibang lugar kayo or ibang bansa at gusto nyo ng any kind Japanese product, pwede kayo mag-inquire website na ito. Sa mainit na kawali ay hindi na tayo maglalagay ng oil dahil ang manok naman ay naglalabas din naman ng oil to. So mama or direct na natin tong ilalagay. Ang ginamit ko nga palang chicken ay parte ng hita. At yung apoy nga pala nito ay medium heat lang muna. Ibale, matagal nga pala ang pag-iihaw sa kawali kaya tiyagaan lang talaga at takpan din natin. At pag kumulo na ng ganito, ay baligtarin naman natin ng dahan-dahan. At saka natin pahiran ng natira nating sauce. Di bale hindi na natin ito tatakpan. Hayaan lang natin itong kumulo. At make sure yung ating apoy ay hinaan natin. At ulit-ulitin lang natin yung procedure. Make sure na lagi din natin babantayan. Eto nga makikita na natin na umuunti-unti na yung ating sabaw. Hayaan lang natin ito dahil tingnan nyo naman, parang inihaw na yung dating, di ba? Medyo paiigahin pa natin ng kaunti para inihaw talaga yung dating. Try nyo to, magugustuhan din ng mga anak nyo to. Actually, pwede na tong kainin at ready na to. O siya, kumuha na tayo ng mainit na kanin at sabayan nyo kami. Itadakimasu! Alam mo ba, minsan, ang Diyos ay minsan sasadyain kang ibaba. Hindi lang sa dahilan na para mahirapan ka, kundi para matuto ka at maging humble ka. Gusto ko lang linawin sa'yo na minsan sa halip na isipin na ikaw ay napag-iiwanan, isipin mo na lamang God is trying to isolate you. Sa madaling salita, binubukod ka. Bakit? Para magkaroon ka ng espasyo na kailangan mo to grow, tsaka to rebuild yourself in God's perfect time. Minsan sa buhay, you have to disappear so that you can come back strong or you can come back new. Sinasabi ko itong mga bagay na ito kasi naranasan ko. Hindi ko nga alam na makakapag-share ako ng pagluluto, nakakapag-share ako ng ganito. Alam nyo ba, dumaan din ako sa difficulty. Pero ganun pa man, pinagkakatiwalaan ko pa rin ang proseso ng Lord. Seryoso ito ha. Pag pinagkatiwalaan mo siya ng puro at walang pag-iimbot, ibabalik niya lahat sa'yo o ang pangarap mo. Multiply o modified. Bahagi sa dahilan ay to remind you that He is part of your journey. Basta kung nasaan ka mang sitwasyon ng buhay mo ngayon, do your best, trust the process. Kung dumating agad ang success, magpapasalamat ka naman sa Lord ng maraming beses. Yun lang po, salamat!